Maaring ang inyong wall or FYP ay puno na ng balita tungkol sa influencer na tinapos habang nagla-livestream. Ito'y nangyari sa Mexico. May isang magandang babae na 23 years old, minamahal ng kanyang mga taga-subaybay, aktibo sa social media. Pero isang araw habang nagla-livestream ay bigla na lamang siyang pinatahimik sa isang pinakamalagim na paraan. Dahil dito, sari-saring pananaw ang lumabas, katulad ng bakit iniuugnay ang isang influencer at isang pinakamabagsik na leader ng isang grupo sa Mexico. Inuutos nga ba niyang paslangin ang dalaga? O maari kayang ang babae na lumabas sa video ang may pakana? Si Valeria Marquez ay isang Meksikanang modelo na nagsimulang makilala noong 2021 matapos siyang manalo sa Miss Rostro o Miss Face Beauty Pageant. Ito'y ayon sa mga ulat mula sa media ng Mexico. Makalipas lamang ang kaunting panahon, nagsimula na rin siyang gumawa ng mga content sa social media. Ibinabahagi niya ang mga tips sa makeup at personal na pangangalaga, pinag-uusapan ang tungkol sa fashion at pinapakita ang kanyang mga paglalakbay. Makikita sa kanyang Instagram account ang mga larawan niya sa mga pribadong jet at yate na umabot sa mahigit 223,000 ang mga taga-subaybay. Meron din siyang karagdagang 100,000 followers sa TikTok na ngayon ay pribado na. Dumating ang Martes, May 13, 2025, nag-livestream si Valerie na talaga namang inabangan ng kanyang mga libu-libong followers. Tulad ng dati, masaya itong makikita sa video. At dito nagsasalita siya na hinihintay niya ang isang courier na kilala niya upang maghatid ng regalo. Dagdag pa niya, medyo nag-aalala siya dahil sa hindi raw nakita ng kanyang kaibigan ang mukha ng courier pagdating nito. Anya, bakit hindi na lang niya iniwan yung regalo? Kukuhanin ba nila ako o ano? Tanong niya ng malakas sa kanyang mga taga-subaybay. Habang hawak ang isang pink na stuffed toy, lumingon si Valerie sa kamera at agad na hinawakan ang kanyang dibdib at tiyan bago siya bumagsak sa kanyang upuan. Nagulat ang lahat. Ano ang nangyayari? Akala ng lahat ay isa lamang itong prank o palabas. Pero di nagtagal, lumabas ang balita sa mga media at social media. Wala na si Valeria Marquez, isang influencer, isang anak, isang kaibigan. Siya'y tinapos sa mismong salon kung saan siya nagtatrabaho, ang Blossom The Beauty Lounge sa Zapopan, Jalisco. Ang salarin ay walang iba kundi ang isang lalaking nagkunwaring delivery rider. Ito ang binanggit niya sa kanyang video. Dito may 2 putok, isa sa dibdib, isa sa ulo, na agad namang ikinasawi ni Valeria. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng insidente at kinumpirma ang pagkasawi ni Valeria. Ito'y ayon sa pahayag ng state prosecutor. Ayon pa sa mga otoridad, hindi bababa sa 2 lalaking nakamotorsiklo ang dumating sa salon. Isa sa kanila ang nagtanong sa biktima kung siya ay si Valeria. Nang sumagot siya ng oo, agad siyang binunutan ng armas at nang hindi bababa sa 2 beses bago tumakas. Ayon sa mga investigador, sinusuri nila ang mga CCTV footage at sinusubaybayan ang mga social media account ni Valeria upang makakuha ng mga posibleng lead kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Noong una, inakala ng marami na isa lang itong karaniwang kaso ng karahasan sa lungsod. Ngunit mabilis na tumuro ang mga otoridad kay Ricardo Ruiz Velasco na tinaguriang LRR o LRR. Ngunit sino nga ba si LRR? Siya ay isang leader ng The Cartel de Jalisco Nueva Generación o CGG, isang grupo na kilala sa pagiging marahas at sa mga armas. Isa siya sa mga pinaka-nakakatakot na mukha ng krimen sa Mexico. At ayon sa investigasyon, may relasyon umano si Valeria at si LR. Sa kanyang mga post, madalas ipakita ni Valeria ang mga natatanggap niyang mamahaling regalo, perfume, designer bags at alahas. Ngunit sa mata ng isang tao, gaya ni LR, ito'y tila pagtataksil, isang uri ng insulto. At ilang oras matapos niyang mag-post ng bagong regalo, siya ay pinaslang. Hindi ito ang unang beses na nadawit si LR sa karumaldumal na pangyayari. Noong 2012, iniuugnay siya sa pagpaslang sa Venezuelang si Daisy Ferrer Arenas na natagpuang talutang-lutang sa kanal. Noong 2017, naging sangkot rin siya sa pamamaslang kay Juan Luis Lagunas, isang batang influencer na
sa social media si El Mencio, pinuno din ng CJNG. Ilang araw ang lumipas, pinaslang siya habang nasa bar sa Jalisco. At sa likod ng bawat kaso, isang pangalan ang palaging lumilitaw, ang LRR. Ngunit hindi lamang karahasan ang gamit ni LR. Noong December 2024, kumalat sa social media ang mga video ng mga armadong lalaki na namimigay ng mga regalo sa mga bata. Ito'y mga laruan, candy at mga gadgets. Parang Pasko pero ayon sa mga otoridad, ito'y propaganda, isang pakulo ng CJNG para kontrolin ng mga mahihinang komunidad. Sinasabing ang operasyong ito ay pinamumunuan mismo ni LR. At hindi nagtagal ang mas matindi, kinumpirma ng kalihim ng depensa na si LR kasama ang isa pang leader ay nagkaroon ng pulong. Isang pagpupulong na humantong sa madilim na araw sa Jalisco at Guanajuato. Isang dosenang tao ang nawala at nagkalat ang mga barikada sa mga lansangan. Sa kabilang banda, siguro may napansin kayo sa bandang huli ng video ni Valerie. Ilang segundo pagkatapos ng atake kay Valerie, tila may isang babae na nag-off ng kanyang livestream. Na nakakapagtaka dahil kung ikaw ang nasa eksena ay magtatago ka para hindi madamay. Pero siya, ang babae sa video, ay parang kalmado na in-off pa ang livestream. Ang babaeng inyong nakikita ay walang iba kundi isa sa mga kaibigan ni Valerie. Dahil dito maraming espekulasyon ang lumabas at kung babasahin natin ang mga pananaw sa social media ay makikita na may isang komento na may mga lumabas na text messages sa pagitan ni Vivian, kaibigan ni Valeria at Erica na empleyado sa salon. Doon nakita na si Vivian mismo ang nakipagsabwatan para ipatumba si Valeria. Ito ang itsura ng screenshot na sinasabi niya. Si Vivi or si Vivian ay ang black na message, habang si Erica naman ay ang purple. Sabi ni Vivi, kailangan lumabas ito ng maayos, naiintindihan mo ba? Hindi mo alam ang problema na kakaharapin mo rin kung hindi ito lalabas ayon sa plano. Sumagot si Erica, "Hi Vivi, natatakot ako. Paano kung may gawin din sila sa akin?" Sumagot si Vivian, "Wala silang gagawin sa'yo. Basta siguraduhin mong hindi ka nasa tabi ni Vali kapag dumating sila. I-off mo ang cellphone niya pagdating nila." Sumagot naman si Erica, "Sige, nagtitiwala ako sa'yo." Ang mga netizen ay may hating pananaw tungkol dito. Ang iba ay nagsasabi na pwede rin namang hindi totoo yung mga text na iyon kung tutuusin. Samantala, may nagsabi din na nakita daw niya na may isa pang kwento na may daw sa IG at doon lumabas yung mga mensahe. Pero kapag marami ang version ng kwento, kadalasan fake na yan. Pero ang weird kasi, masyado siyang kalmado. Sana dahil sa siya, pero medyo kahina-hinala. Pero sinagot naman ito ng isang netizen. Anya, totoo rin naman, pero ang sabi, si Erica raw mismo ang nagpadala ng mga mensahe sa isang tao, kaya lumabas ang mga iyon. Pero kung titignan mo yung reaction niya at kung paano nangyari ang lahat, sobrang saktong timing, parang ang hirap paniwalaang nagkataon lamang. Balik naman tayo kay LR. Sabi ng isang netizen, iniisip ko kung si LR ba ang tumulong kay Valerie na magbukas ng salon. Kahit anong paman kapag nakisangkot ka sa masama talaga ang kahihinatnan, lalo na sa mga gustong kumalas. Ngunit iba naman ang pananaw ng isang netizen. Oo, posible ngang siya ang utak sa likod ng lahat. Pero si Vivi ang nagpadala ng mga regalo at parehong sina Erica at Vivi ang pilit na nagpapatigil kay Valerie. Sa totoo lang, pare-pareho silang may kasalanan. Samantala, may napansin naman ng isang netizen. Anya, si Valerie ay tinatawag na Barbie dahil sa taglay niyang ganda. Tapos ngayon bigla na lang nagpalit ng username ang kaibigan niya na si Vivian at ginawa itong Barbie. Dagdag niya ang bilis, parang may gustong palitan. Ang kaso ni Valeria Marquez ay tila simula pa lamang. Sa likod ng kanyang ngiti at mga aesthetic pose, may kwento ng kontrol at karahasang hindi niya pinili. Ito nga bang kapalit ng kanyang relasyon sa isang makapangyarihang kriminal o siya ba'y pinaslang dahil sa kanyang kalayaan na ipakita ang sarili sa social media sa paraang siya lang ang may karapatang magdesisyon? Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!